1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis, no? Parang kailan lang ay nasa, January, ngayon ay halos patapos na ang Abril. Nakakawindang ang bilis ng pangyayari. Tapos ayun, so syempre malapit na tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe Philippines na talaga naman inaabangan na ng lahat. Kung sino nga ba ang magwawaging bagong Miss Universe Philippines. So yun, so syempre excited tayo dyan. Pero ngayong araw na to, marami akong atid na chika. Pero bago ako chumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito nga, Miss World 2027 will be held in Tanzania. So anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, bongga talaga ang Miss World dahil hindi pa natatapos ang Miss World ngayong taon na to ay meron na silang kinokontrata na country para gawin ang Miss World for 2027 at ito nga sa Tanzania. So ako para sa akin okay yan. Ang alam ko sa December pa ito magaganap, next 2027. Pero ang Miss World this year ay magaganap sa August. Mag-start ng August 5, parang ganon. So, ayun, excited ako syempre for the Miss World this year. Ayan, sa susunod na taon, saka na natin yan pag-usapan. Nasabing ganon, baka daw mga May next year. Parang, ewan ko, di ko alam. Basta bahala sila. Basta ang gusto ko lang mangyari ay maganap na at matapos na ang Miss World ngayong taon na to na magaganap na sa Vietnam. So, syempre excited tayo for Asia dahil alam naman natin si Asia na medyo malakas talaga ang laban para sa Miss World, di ba? And good luck sa pambato natin at laban yan. Syempre, di ba, parang nako, pag nanalo tayo ng Miss World ngayong taon na to, ay winner na winner yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din. Sabing ganon, malakas daw ang laban natin sa Team Global, Miss Global and Mr. Global at saka sa Team Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, ako, pagdating kay MJ, si MJ Ordiliano, nalalakasan ako sa kanya para sa pambato natin ng Mr. Mr. Global. Yes, nagagawin dito sa Bangkok, Thailand. Syempre, I'm so excited kung ano nga ba yung ipapakita niyang execution. And then, parang feeling ko, fit na fit siya for the Mr. Global. And then, nalalakasan din ako sa pambato natin sa Mrs. Global naman na si Valerie Pawid. Ito naman ay talagang feeling ko yung Team Philippines sa Mr. Global. Sure na sure ako na parang magpipenetrate sila ng bonggang-bongga. At take note ha, sabay silang lalaban. So doon ako excited dahil excited ako na alam mo yun, baka makuha natin yung Mr. and Miss Global 2026, di ba? So may chance, malakas yung laban natin sa Mr. kasi alam naman natin na matalino talaga si MJ. Tapos malakas din si Valerie West na alam mo may ibubuga din pagdating sa Q&A at hindi lang yon, may beauty at kagawapuhan silang dalawa. Kaya parang feeling ko panalo to. And then pagdating naman sa Mr. Supranational, ay oo naman. So si Felipe
malaki yung chance na makuha natin yung first Mr. Supranational at wala pang nananalong Asia, di ba? Sa Mr. Supranational. So parang eto na yon. And then, Katrina Ligado, I hope na sana siya na ang makapag-uwi ng ikalawang corona ng supranational sa ating bansa. Kasi Katrina Ligado talaga, ay nako, nafe-feel ko siya na, alam mo yon, na isa siya sa mga contender. So, parang feeling ko, sa supranational, may chance tayo na mag-penetrate yung dalawang kandidata natin ng todo-todo. Pwedeng manalo tayo ng Mr., pwede tayo manalo ng Miss. And then, pwedeng silang dalawa ay talagang makarating hanggang sa dulo ng competition. Kasi take note, last year parehas yung kandidata natin na nakarating sa runners-up. Si Kenneth Kabungkal nakarating ng 4th runner-up, and then syempre si Tara Valencia, di ba, ang naging pambato natin na naging 3rd runner-up. So hindi posible na this year pareha silang makarating sa top 5 at pareha silang manalo, di ba? And then sa kanilang grupo, sa Mr. Global at saka sa Supranational, parang mas nagiging sigurado ako dito sa Mr. Global ngayong taon na to. Pero kayo, tatanungin ko, tingin ninyo, parehas nga kaya pag-penetrate ng bonggang-bongga ang pambato natin sa Mr. Global at Miss Global at saka sa Supranational? Team Philippines, malakas nga ba sa Supranational at saka Team Global, di ba? So, pero saan kayo mas sigurado? So, i-comment below ninyo yan. At, di ba, nakaka-excite? So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Michelle D. Eto nga, marami nagtatanong kung si Michelle D ba ay sasali sa, tawag dito, sa MGI All-Stars this year. To be honest, ako, para sa akin, gusto ko talaga siyang sumali. Why not? Coconut, di ba? Pero kasi parang feeling ko, sa next edition na lang, kasi this year, ang dami ng malalakas. Kumbaga parang, talaga ba kailangan makipagsiksikan dito ni Michelle? Di baka mahirapan siya. Or kung hindi man dito sa MGI All-Stars, sabing gano'n, sumali daw sa Miss Grand Philippines. Parang feeling ko, Miss Grand Philippines, tama nga ba? But feeling ko not now. Parang feeling ko hindi perfect para kay, hindi perfect para kay Michelle D ang mag-compete this time sa sa MGI All-Stars at saka sa Miss Grand Philippines. So, kayo ba? Tingin ba ninyo? Kasi di ba parang marami kayo i-consider sa kanya eh. And then, gusto ko kasi kung sasali talaga siya, yung alam mo yun, panalo agad. Di ba? So, yun, yung talagang tumpok at talagang tumbok. Na panalo. Kasi sayang. Alam naman natin na minsan lang sasali si Michelle D. Pero kung hindi maiisipan sumali ni Michelle D, wala din naman problema. Kasi Michelle D, dalawang title national pageant na. Ang una, ano ba title niya? Ang Miss World Philippines. Tapos naging Miss Universe Philippines. So, para sa akin, okay na yan. Di ba? So, wala nang problema. And then, para sa sumunod natin, chika, tingin ko daw ba, eto daw si April Smith, kung sakaling hindi mananalo ng Miss Universe Philippines or hindi ma-appoint ng Miss Supranational, dapat nga bang sumali siya ng Miss Grand Philippines? To be honest, yes. Sa MGI All-Star, syempre hindi siya pwede kasi hindi pa siya nakaka-experience yata ng international pageant. Pero kung dito siya sasali sa Miss Grand Philippines, I think opportunity yun sa kanya para makuha niya yung Miss Grand. Kasi di ba hindi pa rin naman tayo nakakapagpadala talaga ng Black Beauty sa Miss Grand. So parang feeling ko kaya naman niya kasi after Avina, di ba? So nanalo. So why not coconut si April Smith from the Philippines? Kung sasali siya this year, parang feeling ko kaya niya mag-top 5 sa Miss kaya niya mag-top 5 sa Miss Grand kasi ang caliber kasi ni April, very grand. Magaling yung kanyang pasarela, very energetic. Plus nandoon, maganda din yung body. So why not coconut, di ba? Oo. So kung gusto niya maging Miss Grand Queen, why not? I think mananalo siya ng Miss Grand Philippines.
Kasi potential, di ba? So kayo ba, nakikitaan nyo ba sa April na maging Miss Grand Philippines natin? Eh bakit naman si CJ Opiasa, di ba, naging second runner-up mula sa Miss Universe Philippines. Pagkatapos, talagang magaling din siya rumampa. Pero after nun, sumali siya sa Miss Universe Philippines, sa Miss Grand Philippines title. So possible din na si April mangyari yun, di ba? So, marami din namang hindi nagagandahan nun kay CJ, kay yung sumali siya sa Miss Universe Philippines. Ang dami nagsasabi, hindi naman maganda si CJ, pero yung naging Miss Grand, marami nagsasabi, oy, mananalo yung Miss Grand, no? Diba? So, ayun, so ganun din. So, ako parang feeling ko, sa Miss Universe Philippines, kung hindi siya mag-penetrate, punta siya sa Miss Grand, and I think ang laki ng chance niyang makuha ang Miss Grand Philippines at pwede siyang maging next CJ Opiasa, di ba? So, yun. Kasi yung caliber niya talagang kabog at lumalaban. So, bakit hindi? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ng Pateros para sa wild card. So, mama, something it mo. So, ako para sa akin, yung kapatid ni Marcelino, maganda sa totoo lang, ni Kenneth Marcelino, nagagandahan ako sa kanya. Pero parang feeling ko masyado nilang minadali, masyado nilang hindi na paghandaan yung Miss Universe Philippines, parang salang agad. So, bakit salang ng salang? Bakit hindi na muna pinirepare yung sarili niya para sa laban niya, di ba? So, kung ako sa kanila, di handa dahil potential, may height, may beauty. So, kung ako sa kanila, kung hindi man mapasama dito sa wildcard ng Miss Universe Philippines, pwede mong isalang to sa Binibining Pilipinas sa susunod na taon. Pero dapat ihanda muna ng bonggang-bongga. Huwag mag-Miss Grand Philippines kasi parang feeling ko hindi naman swak yung beauty niya sa Miss Grand Philippines. Parang feeling ko, Binibini, pwede siyang magkaroon ng corona doon. And then, I think kailangan lang niya ihanda ang sarili niya ng bonggang-bongga. So, magpapayat konti, mag-aral ng pasarela, and then ang styling. Kasi, di ba, para mas kabog. Kasi yung potential, kung makakapasok ba siya sa wild card, possible, sa totoo lang. Isa siya sa mga nakikitaan ko na possible na makapasok sa wild card dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, kapatid ito ni Kenneth Marcelino, di ba? Bubunutin lang naman doon. So, bakit hindi? So, yun. And then, tingnan natin kung ano ang ipapakita niyang galing pagdating sa Miss Universe Finals Night. Kung sakaling, isa siya sa mga mapapasama sa wild card. Di ba? So, hindi imposible. So, para sa sumunod na chika, ito nga. Pambato ng Colombia sa MGI All-Stars. Handa na. So, ito nga ay wala nang iba kundi si Vanessa Fulgarin. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, I'm so excited dahil nararamdaman mo na ng patindi ang magiging labanan dito sa MGI, lalo nang pumasok na itong pambato ng Colombia at hindi imposible na sa first edition sila ang manalo. Hindi ko sinasabi na wala na tayong laban pero kasi si Vanessa, una, matangkad, pangalawa, maganda talaga siya, iba talaga yung beauty niya, and then plus kung paano to umeksena, kung paano to rumampa, talagang very grand. So, hindi siya nagkamali ng pinasukan niya at nakikita ko na malaki yung potential niya na makakabog dito sa MGI All-Stars. Kasi kahit sabihin natin, nandiyan si Gasini, nandiyan sino ba to? Si Stephanie. Kayo na nga rin nagsabi na hindi naman na nakakatakot si Stephanie kasi parang nanay na siya. Nanay na nga, di ba? Iba na yung itsura, hindi katulad nung dati. Pero kasi si Stephanie kasi matalino, magaling kumuda, tapos may beauty. So parang feeling ko, si Stephanie ang isa sa mga matinding kalaban. Pero dumating kasi si Colombia, ang advantage kasi ni Colombia sa kanila, una, bata. Kahit kay Gasini, mas bata siya, mas talagang beauty queen material siya, and parang feeling ko magugustuhan siya ni Mr. Nawat. Pero sa kabilang banda, wag lang siya talaga mag-a-attitude. Kasi kung mag-a-attitude siya, doon naman siya matatalo ni Gasini. Kasi si Gasini very humble, tapos may ganda din naman.
Pero kailangan magpapayat ni Gassini kasi aminin natin na parang ibang level na yung beauty ni Gassini. Medyo mataba si Gassini ngayon eh. So, sana medyo magpapayat pa konti. Pero yung rampa ni Gassini, saka yung beauty na meron si Gassini, ito talaga naman masasabi ko, total package, di ba? So, tingnan natin. Basta ang nakikita ko ngayon, isa sa mga banta sa kanilang lahat ay si Vanessa Pulgarin ng Colombia. At possible na siya ang mag-uwi ng corona ng Miss Grand All-Stars First Edition. So, isa siya sa mga nakakatakot. Promise. Isa siya sa mga talagang paghahandaan nyo. Ganon. So, let's see. Exciting. Oho. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Cebu sa Miss Universe Philippines. Possible nga ba na siya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, lahat naman may chance eh. Di ba? May chance si Nicole Borromeo, may chance si Taguig, may chance si La Union, may chance lahat. Oo. So ako para sa akin, si Nicole Borromeo, isa siya sa mga nakikita ko talagang banta sa competition na to. At isa siya sa mga pwedeng maging Miss Universe Philippines. Nasabi ko na yan eh. Kaya lang nung closed door interview, nagkaroon siya ng, alam mo yung gewang-gewang performance. Kaya medyo parang nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya panalo. Panalo ang eksena ni Cebu Province, lalo na sa lahat ng aspeto ng kategory ng pageant na to. And then, beauty talagang hindi mo madi-deny. Lumalabas ang beauty niya. At, ayun, nakakakaba. Alam mo yun? Dahil marunong naman talaga si Nicole Borromeo. Wag lang siyang ninervyusin sa finals. Parang feeling ko, pwede niyang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to at pwede siyang pag-penetrate ng todo-todo. So, yun yung abangan natin. And tignan natin kung siya nga ba ay kakabog o hindi. So, yun. But for now, nakikita ko talaga malaki yung chance niyang makuha yung corona ng Miss Universe Philippines. Isa din siya sa mga pwede mong sabihin, oy, nakakatakot ang laban yan. So, yun. Di ba? Hindi posible. And then, para sa sumunod natin, chika, La Union pa rin ba ang nakikita mong isa sa mga mag-uuwi ng corona ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines? Ayan, sabi ganun, obsessed daw. Obsessed daw tayo kay La Union. To be honest, hindi obsessed. Ang nakikita ko kay La Union ay yung potential na pwede mo ilaban in international. Hindi ko naiintindihan kung bakit inaayawan nyo si La Union, pero nire-respeto ko na meron kayong mga nakikitang ibang kandidata. And then, syempre, sa obserbasyon namin, so tinitignan ko din yung galaw ni La Union at yung galaw ng ibang kandidata. Pero kasi talaga si La Union talaga yung isa sa mga pwede mong sabihin, no, siya talaga ang pwedeng mag-uwi ng corona. Ako, nagiging honest naman ako sa opinion ko. Kung nakikita ko naman na potential. Kung hindi ko naman nakikita hindi potential, eh, kahit pa mag-split yan dyan. Pero kasi sa ipinapakita nila Union, sapat, hindi ko nakikita kulang. So, maaaring nakukulangan kayo sa kanyang galawan sa pasarela. Pero kasi ako, para sa akin, sapat eh. Sapat yung performance na pinapakita niya. Sapat yung lakas, sapat yung tapang, sapat yung galing. So, hindi ko nakikitaan ng hindi po pwede. Kumbaga, yes, isa siya sa mga talagang possible na mag-uwi ng corona ngayong taon na to. Wag lang siyang tatagilid sa Q&A. Kasi, kung hindi niya masasagot ng tama yung Q&A, doon magkakatalo. Kasi malakas din si Taguig pagdating sa Q&A. Malakas pwedeng mag-penetrate din ng bonggang-bongga yung ibang candidates. So yun yung exciting dito. And let's see. Pero kung tatanungin mo ko, potential ba? Possible ba? Ang sagot ko, yes. Possible at potential. So abangan na lang natin kung ano ang magiging eksena. But for now, talagang nakikitaan ko siya ng beauty, nakikitaan ko siya ng quality, nakikitaan ko siya ng pagka-total package. Kaya para sa akin, isa siya sa mga pwede mong tingnan na pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin.
Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.